Inaasikaso na ngayon ng abogado ni dating Pangulong Duterte ang kanyang piyansa nang sa ganon ay pansamantala siyang makalaya at ayon naman dito sa ICC ay karapatan naman ni Duterte na magpiyansa o umapila para sa kanyang pansamantalang paglaya. At ito nga ay minamarila ng kanyang abogado. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Anya, mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes, we already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Batay sa rules ng ICC, tanging ang mga accredited legal counsel lamang ang maaaring kumatawan sa nasasakdal sa mga pagdilitis. Sa mayon, 5 lamang sa mga Pilipinong abogado ang accredited ng ICC. Isa na rito si Attorney Roque na bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, sa panayampi dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong plano nilang umapila ng isa pang pagdinig bago ang itinakdang second trial sa kaso. Ang susunod na tinakda ng hukuman ay 21 na Setyembre. Pero bago dumating ang 21 na Setyembre, hingi kami ng hearing para tingin yung issue na kununa anong epekto ng kidnapping para nakuha yung pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At pangalawa, yung issue ng jurisdiction na bumitingin tayo sa ICC bago nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor. Ayon naman kay VP Sara, titiyakin muna niyang nakasettle na ang lahat kaugnay ng legal actions ng defense team at hihintayin lang niyang may papalit sa kanyang kaanak ng dating Pangulo bago siya umuwi sa Pilipinas gaya ng pakiusap ng kanyang ama. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala naman, usap-usapan nga sa social media nakaarang araw na itong si First Lady Lisa Marcos nga ay nasa LA at yun nga ay na-detain siya dahil doon sa kanyang kasama kung saan nga ay namatay at pagkatapos pa ng 7 hours bago pa nila ipinaalam ang nangyari dito. Kaya naman dito ay na-detain daw siya at ito ay pinabulaanan din ng kanyang kapo ayon sa kaibang ay nandun daw sa Pilipinas itong si First Lady pero marami nga ang nagsilabasa ng mga video kung saan nga ay kitang-kita na kumakain nga itong si First Lady doon sa isang restaurant kung saan nga marami siyang kasama sa LA. Kaya nga sabi nga nila, 'di ba, kahit anong sabihin nila, lalong-lalo na itong si Maharlika na tama nga ang kanyang sinasabi dahil meron naman siyang ebidensya na ipinapakita at totoo naman na itong si First Lady ay nasa LA. Pero yun nga ang pinalabas nila na nasa Pilipinas lang at walang katotohanan daw ang mga sinasabi nitong si Maharlika. Pero yun nga ay lumabas ang katotohanan at maraming mga Pinoy kasi ang nakakita sa kanya na kumakain nga doon sa isang Pinoy restaurant kung saan kasama niya ang kanyang mga kaibigan at nagpa-party-party pa itong si Lisa Marcos. At tayo pa nga dito sa nagsabi dito kay Maharlika na kung ano bang mangyari daw or mapabagsak daw ang administrasyon nila Marcos ay doon na siya daw magre-retiro sa Amerika.